Hello, Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabi lamang po, Aries. Okay. Para sa mga Aries this week. Okay, may umangat na. The High Priestess, the Four of Pentacles, at pa tayo dito. Excuse me po, medyo inuubo pa tayo. Okay. Knight of Wands and the King of Pentacles. Okay, andito ay umaangat po yung inyong mga faiths. Maging ano pa man ang inyong religion, yung faith sa Kanya, sa ating nag-iisang Creator, mula dito sa ilang laban nyo, pagdating sa trabaho, pamilya at pera. Kung ano man, okay, ang minimanifest nyo, ano man ang pinagdadasal nyo sa Kanya, i-claim na natin na mayroong parating. Okay, parating kayo doon. Nag-iinat ang inyong mga buhay, karera at pera. Pag-ibig din, nandito nga ang family, especially for some of you, okay, na ready na kayo to move on. Sa mas iisa, I mean, maaring meron ding desisyon, lalo pa kung sinubok na kayo ng ilang pagkakataon at ngayon, nasa sentro nyo ang inyong mga puso. Pagdating rin sa inyong mga faiths, spiritually, merong desisyon na magsama na for some, okay, na ready na mag-level up ang inyong pagsasama. Relasyon. Why not? Kasi parang dito na po yung pagiging hindi lang ready. Nandito yung security, yung stability, at yung comfort. Or kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, na dito na kayo patutungo. Tayo po ay weekly Kapalaran Tarot Scope. Follow your heart, Aries. Trust your intuition kasi maaaring hindi kayo magkamali dyan sa kung ano mang nararamdaman nyo ngayong linggo. Hindi sa perfect tayo, wala namang perfectong tao. Pero, maaaring hindi kayo magkamali dun sa inyong pakiramdam. Okay? Maging ano pa man yan. Aangat yung pagiging mature and conservative ng ilang mga Aries patungo dito sa mas uulitin ko, mas komportable, mas may katatagan, at merong seguridad na pamumuhay na ang ganda. Kasi dito, nakikitaan din natin ng panlalaban. Okay? Panlalaban sa buhay, career. As an Aries, nag-iinat kayo. Andito yung pagiging independent. Pero at the same time, na ibabalance nyo na ito, hindi kayo nakakalimot sa Kanya. Sa ilang tradisyon ba ito? Or nakasanayan nyo sa pamilya, very grounded and humble yung aking nakikita dito. Or maybe isang indikasyon to, a message, a reminder na kailangan yung marinig na stay grounded lang. Lalo pa kung andito na kayo sa posisyon, sitwasyon, relasyon na sigurado na kayo. Meron ng comfort sa realidad. Lagi mo alalahanin ang iyong connection sa Kanya. This is the best week na magnilay-nilay, reflect on your life, relationship-wise, or dito sa ilang pinagdaanan mo sa buhay, pag-ibig, ayan. At dyan, meron ka pang maaring ma-discover. Ilang aral, ilang realizations. It's okay to pause, Aries. Nakikita natin dito kasi yung panlalaban nyo eh. Parang walang makapipigil sa inyo. Na, ang ganda. Ang gandang quality na pwede nyong paangatin. Pero, ulitin ko, deserve naman. Okay? Kailangan nyo rin makapag-relax din. Magpahinga sa paraan na alam nyong makakakonekta kayo hindi lang sa ilang tao or connection, relasyon, pero sa Kanya. Sa inyong mga faith. Kasi, totoo naman yan. Napaka-powerful ng prayers, guys. Okay, ano pang ma-add natin dito? Okay, pagdating sa money, add ko lang to.
maybe isang indikasyon ito, hindi lang to review your life in general na, oo. Relationship, pagdating sa inyong mga spiritual connection, family, ito na, about money, review your finances. Kung paano nyo pinapagalaw ang baso, hindi. Kung paano kayo naglalabas, or kung ano yung mga pinapriority nyo, gaano man yan kaliit or kalaki, napakahalaga ng hindi kayo masyadong nagpapadalos-dalos. Focus, okay, nang hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Sabi ko nga, deserve naman yung ilang alam yung pinaghirapan eh. Okay? Kasi para sa ilan, magiging humble. Maring palabas lang ang pera. Higit kayo magiging generous. Pero take it easy, nang hindi nyo nakakalimutan yung kayo. Yes, merong reward na matatanggap. So, deserve nyo yung reward na para sa inyong sarili at sa ilang tao sa inyong buhay. But, lalo pa kung ano lang naman, kung medyo marami yan, Bakenemen, consider to have a financial advisor na pwedeng mag-a-advise sa inyo kung paano nyo pagagalawin ang inyong money. Alam niyo yun, kasi baka dito meron kayong ilang hindi masyadong, kasi nga ready kayo baka ready lang kayo at laban lang ng laban, hindi nyo alam yung inyong pinapasok. So take it easy. Pag-aaralan kung kinakailangan. Totoo naman, you should always know your business. Okay? Yun yung pinaka-message dito. Balance. Papakiramdaman nyo inyong mga sarili, ang inyong mga puso. Follow your heart sa anumang desisyon na pwede nyong gawin ngayong linggo at hindi kayo magkakamali dyan. Nang syempre, paulitin ko, hindi nagpapadalos-dalos. Okay? Pag-aaralan, papakiramdaman. Para sa inyo, ngayong linggo, Aries. Hello Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo, Taurus. Anong may iwan natin para sa kanila ngayong linggo? Message. Taurus. This week, okay, may umaangat na dito. The Temperance card, reverse. Taurus. So, dyan pa lang, ayan, may umaangat na dito. Bilang mga Taurus, may pagkakataon na nagiging mainipin. Okay, mainipin, hindi na kailangan, laliman, mainipin sa isang biyahe. The Chariot ay narito, traffic ba? Pero ano man ang maramdaman yung pagkainip this week. Sana hindi umangat ang pag-init ng ulo. Okay, may tendency na ganyan na very normal, lahat naman tayo ay meron certain mood or mood swings sa mga panahon na hindi masyadong okay sa atin yung nakikita natin o yung pakiramdam natin. May pagkainip. Okay lang naman yun. Pero maybe isang message po dito na papaangatan yung pagkakalma. Kalma lang daw. The Chariot, kanina pa umaangat si The Tower. Expect the unexpected pagdating sa buhay, pamilya, trabaho at karera. Okay. Kahit pa sa mga panahon, sama natin to isa pa. Na, the Queen of Swords. Okay naman to, mapangahawakan. Ma-handle nyo ano man ang pagka-traffic na ito or ilang glitch, ilang delays when it comes to ilang goal or ilang inaayos nyo sa mas praktikal. Ano man itong ilang kabagalan na pwede nyong maramdaman, may pagkainip pa nga, ito po ay merong solusyon. Okay? Huwag kayong masyadong mabalutan ng pag-aalala na baka hindi nyo kaya o hindi nyo ma-handle. Sabay lang, yun lang din naman ang ating magagawa sa flow ng traffic na ito na pwede nyong kaharapin this week, Taurus. Dahil sa true lang, the Chariot, the Queen of Swords, meron itong direksyon. Meron kang movement. Meron kang nararating. Kahit pa, sa mga pagkakataon na parang hindi ka gumagalaw or walang progreso, huwag niyong isipin yan. Alisin niyo yung ganyang pakiramdam dahil gumagalaw ka. Gaano man kabagal, you are moving forward, Taurus. Just go with the flow. Tuloy ka lang, move forward. May pagtaas, may pag-level up, may pag-boost ng inyong
career, work sector, or income. I-claim na natin yan. Lalo pa po kung tutuloy kayo, okay, or hindi kayo mapanghihinaan ng loob dito. Kasi iba-iba tayo guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, iba-iba ng sitwasyon ang bawat isa. Huwag kayong panghinaan, huwag kayong magpatalo sa ilang distractions. Tuloy lang kayo. Kasi meron at merong magandang benepisyo. Merong parating. At merong dahilan ng lahat kung bakit kailangan mong pagdaanan yung ilang kabagalan na ito or pagkainip sa buhay. Okay. Or kung sa mas practical po dito, meron po bang ilang travel plans in the coming months? Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito or ideya na umangat ngayong linggo, tayo po ay weekly kapalaran. Okay. Why I feel dito na meron din ilang mga bago. Yes, may pagbabago. It could be unexpected. So, meron ding something or someone bago kayong pwedeng makilala ngayong linggo. Or bagong connection na kung saan ay pwede nyong bigyan din ng atensyon this week. At dito, papaangatin nyo ang inyong mga boses. Okay? Yung inyong mga self-expression, the Queen of Swords ay narito. Magiging bukas kayo sa ilang posibilidad ng pakikipag-connecta. Kasi po, maaring, it could be unexpected. You could meet the right people at the right time this week. Kung magiging bukas kayo. At iwas kayo dito sa ilang pressure. Magiging bukas kayo sa magagandang posibilidad. Na meron pang magandang iambag o iaalay sa inyo ang mundo ngayong linggo. Okay. Okay. Kung andito kayo sa punto, sitwasyon ng inyong buhay, na ready na kayo na lumagay sa tahimik, maaaring itong unexpected ay inaasahan na rin naman ng ilan. Kumbaga, ito na yung nilulook forward nyo eh. Kahit pa unexpected, reversal tayo every time merong maaaring masusurprise or mabibigla sa maaaring pag-action nyo na gagawin this week. Merong magbalik tanaw or meron kayong babalikan, pamilya. Meron kayong isasurpresa. Okay. Other indication why I feel ang dami naisip parating ng baraha. Just only take what resonate po. Meron kayong celebration. It could be unexpected. Baka yun yung surprise. Or, hindi po isang medical advisor ang moonchild, pero meron tayong nakikitang baby blessing. Okay? Para sa ilan, na dito na ready na kayo. Maring it could be unexpected. Unexpected pregnancy for some of you. So, kung ready na kayo, why not? Pero kung hindi pa kayo ready, maybe this is a message na huwag yung papaangatan yung init ng ulo or ano pa man. Blessing yan. Okay? Meron at merong movement. Patungo pa doon sa mas maraming dahilan upang kayo magpatuloy pa sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini ngayong linggo. Excuse me po. Ngayong linggo, Gemini, ano may iwan natin para sa kanila? Message. Gemini. Gemini. Okay. Gemini, the Three of Pentacles, umangat. Sa inyo ko yan higit mai-relate. As a Gemini, very sociable naman kayo. Umaangat yung social sector and ilang connection dito. Pasensya na po, medyo inuubo pa rin ang moonchild. Pero ilalaban natin itong weekly, no? Gemini. Ayan, kunin na natin itong, ayan, 4. The Three of Pentacles. The Knight of Wands. The Devil. The Sun is in reverse. Hindi po kailangan katakutan. And the King of Cups. Okay, meron bang ilang imbalances dito? Pagdating sa inyong enerhiya. Physically, emotionally, mentally, or even spiritually, magiging handa pa rin kayo na harapin yung kailangan yung harapin.
or itong lugar, tao na kailangan nyong puntahan. Again, umaangat po yung inyong social sector. Maaaring ang ilan ay walang choice or options na hindi ito harapin. Or talagang aangat pa rin. Again, okay? Yung inyong mga kakayanan na anuman ang maramdaman nyo physically, mentally, kahit pa medyo may pagka-low-key at gusto nyo lang muna maging private sa ilang bagay, aangat yung inyong mga intellectual connection or mga kagustuhan nyo na mailabas, okay, or maipamalas yung kailangan. Na ang ganda, kumbaga, sabi nga nung quotes, madalas nababanggit ko na to. Ano nga yung quotes na yun? Show up, dress up, no matter what. Yung ganon. Sa search natin. Sinearch. Gusto ko yung quote na yun eh. At babasahin natin sa inyo. No matter how you feel, get up, dress up, show up, and never give up. Ayan. O diba, binasa ni Moonchild. Favorite ko tong quote na to kasi ito yung mga dapat narinig ko noon pa. Yung mga panahon na medyo naging low-key rin ako. Yung pakiramdam ko. Huwag na kwento. Hindi. Siyempre dumadaan tayo sa pagka-low eh. Diba? May mga pakiramdam tayo na ayaw nating magpakita or gusto lang natin sarili niya ng problema. Dito, Gemini, hindi ka nag-iisa. Okay? Andito ang ilang suporta na ating nakikita. If ever mag-apply na talagang pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa, lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Okay? Pero sa realidad, lalo pa kung wala talagang ilang connection or walang ilang malapit sa inyong, wala kayong malapitan, kahit over the net ito guys, why not? Express your feelings, use your voice, napakaganda niyan. Ngayong weekly kapalaran tayo, Tarot Scope. So, huwag niyong i-invest yung inyong enerhiya sa wala. Kasi meron tong mararating. Gamitin niyo yan sa mas may, alam niyong, may pupunla kayo patungo sa inyong mga personal growth. Hindi niyo papakiramdaman yung ilang hindi magaganda. Pero napakahalaga kahit ngayong linggo lang, na i-divert niyo na lang yung ilang energy dito na hindi masyadong okay sa mas alam niyo andoon yung benefits. Pero it's okay to pause kung talagang physically, mentally, especially, ay hindi kayo okay. It's up to you pa rin. Papakiramdaman niyo yung inyong mga sarili kasi meron ditong ilang imbalances. Okay? Pero kung itong ilang imbalances na ito ay ilang demonyo, ayan, the devil card din narito. Kahit yung mga negativity, yung negative feelings niyo, minsan tayo lang din yung higit na kalaban, di ba? Tayo lang din yung higit na nagiging hindrance patungo doon sa growth ng isang Gemini. So, tulungan lang din ang sarili na i-assess itong iyong sitwasyon. Manatiling bukas sa ilang posibilidad ng pakikipag-connecta or pakikipag-usap sa anumang paraan ito kahit over the net lang. Ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hello Cancer, weekly kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong linggo, Cancer, message. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Uy, okay, meron na. Add pa tayo dito. Okay. So, may ilang baraha na nag-appear. Wait lang. May nagchat-chat. Ayan. Live na live po tayo ngayon sa ating FB. Okay. The Fool. This one is in reverse. The Hangman. The Eight of Wands. The Seven of Pentacles. And the Three of Wands. So, dito unang-una kong napuna yung opportunity to travel. Or merong travel opportunity ngayong linggo. Why not? It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Pero mas umangat po dito yung ang international or merong ilang international agenda kayong kakaharapin ngayong linggo. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito or ilang ideya na pwedeng umangat para sa mga Cancer this week. Travel goals ba ito na gusto nyong harapin or puntahan? Why not? Kung saan ay meron at meron pa kayong, syempre pa, matututunan. Okay? Andito yung maaring higit niyong focus ngayong linggo. If ever hindi mag-apply na ito ay physical travel, kahit over the net lang ito, I mean,
mentally, para kayo'y nag-i-explore din. Or meron talagang ilang ganap over the net. Halimbawa, itong pinagtatrabahuhan mo, Cancer, ay may kaugnayan sa ibang bansa. Ikaw itong magiging representative, yung ganon. Or other messages kung meron kayong ilang relatives sa ibang bansa. Or kung andito kayo sa long distance relationship or LDR, may pag-highlight ngayong linggo sa part na yan. Okay? Okay. Para sa mga single, ito, nabanggit ko na rin yung about relationship. Kung magiging open lang kayo sa ilang posibilidad ng pakikipag-socialize, kahit pa sa mga pagkakataon na hindi mo naman hinahanap si the one, single. Okay, kung magiging open lang, kasi andito yung magandang movement. Kung magiging bukas kayo, open-minded, ayan na naman tayo. Networking na naman ba ito mo siya? Hindi. Pero parang andito rin yung spark. Okay? Pero ito lang, if ever mag-apply na meron someone talaga na mag-appear, kung magiging open kayo sa ilang party invites or events, maging ano pa man yan, huwag lang kayo magmamadali. Okay? Huwag pasugod. Kalma. Or if ever for some of you, andito na sa dating stage, kahit pa merong spark, andito yung magandang flow, take it easy. Tayo po ay weekly, maiwan kung hindi ito yung best week, kahit ngayong linggo lang, para bumuo kayo ng ilang major decision. Yes, aangat po yung ambisyon, yung inyong mga goal, mapatravel man ito or relationship or partnership area, pero hinay lang. Napakahalaga syempre pa na ito ay inyong pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, nang hindi kayo nagmamadali. Okay? Or kahit sa anumang paraan nyo kung saan, para bang andito kasi po yung cravings nyo. Cravings na meron pang matutunan sa inyong sariling paraan, okay? Kahit sa simpleng pagbabasa lang ito, sabi ko nga kahit over the net, meron kayong something benefits dyan. Hindi man ito merong value, money, pero meron kayong mapupulot na aral. So, may magandang potential when it comes to the internet, communication sector. So, maging bukas dyan sa ilang possibilities ng pakikikonekta, okay? May pag-spark sa inyong mga connection and relationship area ngayong linggo para sa inyo, Cancer. Hello, Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Leo. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Ayan. Agad-agad. No worries kasi bago pa man tayo mag-start, ay shuffle na natin mabuti ang baraha. Sige, add pa tayo dyan. Meron nag-aangat dito. Uy! Ang ganda. Para mag-add lang tayo dito. Okay, I feel hindi na raw kailangan. Add ko itong isa. Uy, okay. The Queen of Cups, the Star, Nine of Pentacles, King of Wands. Ay, sumasama pa. May bumabagsak pa. And the Eight of Wands. So, isa-isahin natin. Financial and travel opportunity yung umaangat po dito. Or anything na inyong nasa wish list or goals, positive possibilities ang pwede nyong ma-receive. Tayo po ay weekly, good news, guys. Claim na natin na meron something positive kayong mababalitaan or matatanggap na may kaugnayan sa pera. At travel. Travel po kahit sa mga, halimbawa, meron kayong ilang at sa mas practical, ilang travel documents, passports, or visa, magiging smooth yung transaction, mas magiging maayos naman. Merong improvement, kumbaga, sa ilang area na ito na aking name-mention. Positive possibilities, ang magical ng linggong ito. Pero, para sa ilan, tahimik lang kayo. Ayan, medyo low-key lang yung, kumbaga, hindi nyo to masyadong, hindi sa si-celebrate, pero syempre pa, tahimik nyo lang ito, kumbaga, or maybe isang message ito, to celebrate,
life. Celebrate your small wins. Yung patuloy niyong nalalagpasan sa inyong buhay, trabaho, pera, relasyon. Okay? Maganda pong possibility, andito yung pagka-balance kasi andito yung energy na tugunan, harapin, anumang pwedeng ibato sa inyo ng buhay. Yan po ay may patuloy na magandang movement. Ano man yung higit yung binibigyan ng prioridad sa buhay ngayon pa lang. And then, i-claim na natin na ngayong linggo may positive outcome. Pero syempre pa po, ito reminder tayo guys, na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga baraha ay yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung outcome na aking na-mention o yung resulta, at the end of the day, syempre pa, it's all up to you. Kung andito, kung nakarelate naman kayo na ito ay something na binigyan ng action, determination, motivation, inspiration, yan po ay hindi nababalewala. Okay? Meron may di-deliver sa inyo ngayong linggo na Shopee. Shopee pala. In-order pala, Moonchild. COD. Char. Hindi. Pero, i-claim na natin yung ilang magagandang posibilidad po na ito. Or talagang sa mas practical, meron kayong pag-travel this week. Or merong ilang anything related to international agenda. Kung meron kayong ilang tinatrabaho sa ibang bansa or kung meron kayong relatives sa ibang bansa, may something positive kayong maririnig or matatanggap mula sa kanila. Claim na natin yan. Okay? Ano bang ma-add natin dito? Parang nandito lang yung magagandang possibility. When it comes to love, ang balance, magsasabay kayo, mag-iinit kayo. Couples, andito yung efforts na mapasaya ka or mapasaya mo, reversal tayo every time ng kapareha. Sabi ko nga magiging magical. Kikinang lang kayo yung inyong mga aura. Single, walang imposible na merong makapon na someone. Maring kung dumadaan kayo dito, ayan, long distance relationship. Merong pag-spark. May paglalim pa sa inyong connection. Or maybe isang ayan, Leo, tayo po ay napuno na naman yung ating memory. Pero, tuloy natin sa CP ko. Hopefully, okay lang ang quality. May patuloy na magandang movements. Meron pa kayong madidiscover sa isa't isa. Couples, attached, or married. O isang indikasyon ito na why not try something new sa inyong connection. Mag-travel naman sa inyong sarili-sariling paraan kung saan meron pa kayong matututunan sa isa't isa. Single, maring ito nga, sa pagbiyahe, why not may kayamanan dyan. Meron kayong matidiscover or meron makakadiscover sa inyo na someone if you're only willing lang naman. Kung ready na kayo to mingle, why not? Meron pag-init sa buhay, karera man, relasyon, pag-ibig, sana all na lang kami para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang mensahe para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Virgo ngayong linggo. Message. Virgo. Virgo this week. Okay, may umangat na dito. The Justice card, Reverse. The Seven of Pentacles. Sige, mag-effort. Ayan na. Uy. Umangat na naman si Temperance. Isang indikasyon kung kayo nakapakinig sa pareho niyong Earth signs, Virgo, na Taurus, kanina, katatapos lang natin. I will be honest, maaaring merong ilang imbalances. Physically, mentally, it could be financially rin. Napaka-normal, dumadaan tayo sa highs and lows ng buhay. Pero ito po ay, uulitin ko, laging mensahe ni Moonchild, mapangahawakan ng balance. Temperance card, naka-upright. Meaning to say, ito ay ma-handle nyo ng balanse sa kabila ng maaaring sitwasyon, opinion, o resulta na hindi masyadong ayon sa inyong pagkatao. Kumbaga yung hindi ganun kadali i-handle, na napaka-normal, okay? Pero kalma. Andito yung pag-angat ng inyong presensya na hindi kayo masyadong mag-overthink as a Virgo, aalisin yan. Okay?
At paangatin ang inyong confident o yung tiwala na ano man ang pwede nyo maramdaman pagdating sa relationship din, partnership area, may negosyo man kayo or sa trabaho, maaaring hindi ganun I will be honest, hindi ganun ka-comfort for some of you. Kahit sa simpleng pag-iiba lang ito ng schedule sa trabaho at dito hindi nyo masyadong masasabayan, lalo pa kung meron kayong ilang pinapriority rin, personal agenda in life, sa family. Pero ito po ay ma-overcome, malalagpasan, merong solusyon. Okay? Lalo pa kung paangatin nyo dito ang katotohanan. I mean, i-vocalize nyo. Sasabihin nyo lang yung totoo na ganito ang sitwasyon ko. Walang magiging malalim na problema. Kasi para sa ilan, again, iba-iba tayo ng kung paano yung sitwasyon. Kumbaga, papaangatin nyo. Patience. Ayan, patience lang din. Patience, patience, and patience. Kasi kahit kayo ay kalma, pero itong ilang tao sa inyong paligid, reversal tayo every time. May meron ilang imbalances. So, kayo itong higit na magiging, kayo yung mag-a-adjust na lang. Para hindi na to something lumalim pa. Okay? Kasi sa huli, kayo rin naman yung higit na nagbe-benefit sa aking nakikita. Mas may pang long term na rin kasi kayo mag-isip, mas mature na kayo, alam nyo na to. At maaaring ito ay isang misyon ngayong linggo. Tayo po ay weekly Kapalaran Tarot Scope. Darating ang tamang justice sa tamang pagkakataon para sa inyo. Meron lang ilang kahit sa simpleng pakiramdam nyo na hindi okay. Huwag niyong tambayan yan. Allow yourself na i-release ang inyong sarili sa sitwasyon na hindi masyadong okay. Relax. Kasi as a Virgo, may tendency na mag-overthink or mapag-alala kayo. So, wag tambayan yung parang wala yung justice doon kasi justice card is in reverse. I-divert po ang inyong mga enerhiya sa mas may long term. Doon kayo mag-focus. Okay, sa mas practical, merong pag-reminisce dito, pagbabalik tanaw kahit sa inyong sariling pakiramdam na may kaugnayan sa nakalipas or nakaraan. Or may kaugnayan rin po sa family. Maaaring meron ditong reunion or reconnection kahit over the net lang ito. So maybe isang indikasyon yun na dito nyo paangatin yung higit na balance at hindi dito sa mas medyo may stress. I will be honest. Pero ulitin ko, mapanghawakan yun. Dahil kayo itong aangat na mapag-adapt, mapag-unawa sa sitwasyon. Kalma lang, tuloy lang, laban lang. Ngayong linggo, para sa inyo, Virgo. Hi Libra, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Message. Guys, this is a general message po. Just only take what resonates. Definitely, hindi lahat ay makaka-relate. Okay. Uy, the Four of Wands, the Death card, andito pa rin. Actually, umangat yan kanina. Oo. So, dyan pa lang, Libra. Uy. Maaaring ngayong linggo, may ilang major changes kayong maramdaman sa inyong buhay. Pamilya. Or kapareha, or kahit sa inyong mga sariling pakiramdam. It could be physically, mentally, emotionally. Expect the unexpected ngayong linggo. Ito yung mga sitwasyon na wala tayong control, na hindi natin mapapanghawakan. May mga laban kasi or sitwasyon na hindi natin kayang i-handle. At kapag naramdaman ito ng ilan sa inyo, just only take what resonate po. Hindi kailangan laliman. Kahit sa simpleng lang to, ilang pagbabago na kailangan yung sumabay. Yan lang din naman ang ating magagawa, Sumabay sa ilang pagbabago na pwede yung maramdaman ngayong linggo. May transformation. It could be major. Huge changes. Again, relationship-wise, family, or personal relationship.
gayon din sa inyong mga sariling pakiramdam. Maring, nilulook forward nyo na rin in a way. Halimbawa, meron kayong ilang changes na gagawin physically para sa mas healthy version nyo na 2.0 ng mga Libra. So, definitely, papunta kayo dun sa mga major pagbabago sa inyong mga pakiramdam. Okay? If this is about your relationship, actually, may personal celebration pa nga eh. Pagbabago ito patungo sa mas ikaalwan nyo sa pamilya o relasyon. Pero tahimik lang ito. For some of you, low-key lang yung celebration. Or kahit sa simpleng pagpaplano kung paano nyo isi-celebrate ang sitwasyong ito. Hindi man mag-apply ito sa iyo mismo or directly, Libra. Pero maaaring merong ikasal sa pamilya anytime soon or ngayong linggo, why not? Or kahit sa simpleng plano pa lang ito, ikaw ito ikakasal, yung ganon. Or may ilang parties or events kayong pinaghahandaan or paghahandaan ngayon pa lang. Na ang ganda. Pero dito, may mga bagay na unexpected. Okay? Na maaaring involved itong sitwasyon na aking na-mention. Pero hindi mo kailangan ulitin ko na kasi may mga bagay na wala tayong control na. So, sabay lang sa flow ng buhay. So, sa kung ano mang iba to sa'yo ng buhay ngayong linggo. Ano pa, sabi ko nga, andito yung comfort. Para rin sa inyo ito. At the end of the day, gaano man parang kahirap tanggapin or panghawakan ng sitwasyon. Para sa inyo rin ang pagbabagong ito. Para sa inyong mas ikagagaan. Ayan, yung comfort. Other messages, guys, if ever hindi yan mag-apply, meron kayong maaaring i-release dito. At ito yung ilang, sabi ko nga, relasyon man, emosyon, na ang hirap pakawalan nitong mga nakalipas o nagdaan. Pero this week, maybe this is a sign for some of you. Lalo pa kung mahirap na itong panghawakan. Hindi kailangan laliman, magkakaiba tayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, napakalawak po ng astrolohiya. Kaya, sinasuggest ko rin madalas sa inyo na pakinggan rin po ang inyong mga rising signs, especially that is your first house, ascendant or rising sign. Kasi itong nakagawian natin, sun sign ito, mahalaga rin. Pero napakahalaga na papakinggan nyo rin ang inyong rising and moon sign in astrology. But anyway, napakarami yan sa online para sa ilan. Tayo po ay live na live sa FB kung hindi nyo pa alam. Merong birth chart calculator online. Napakarami na yan. I-search nyo lang. Malalaman nyo na ang inyong mga rising and moon sign, sun sign. Okay? Pero ito na. Minsan naghirap i-mention, lalo pa sa mga relasyon na hindi masyadong nagiging okay lately. Or talagang medyo nagiging mahirap na yung sitwasyon. Para sa ilang Libra, maaaring meron kayong desisyon na pagbabago na gawin ngayong linggo. Lalo pa kung alam nyo, kayo na lang itong alam nyo yung lumalaban. Or kayo na lang itong nag-iiwan ng control sa relationship. Reversal tayo every time. Mari ikaw maka-apply dito or ang kapareha, pero meron ng ililet go. Lalo pa sa mga bagay na wala na kayong control. Surrender it. It's time to move on so you can move forward patungo pa sa ilang new beginnings na pwede niyong kaharapin. Ngayong linggo, para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio, weekly kapalaran tarot scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay live na live sa FB. Scorpio. Ayan, may umangat na. Isa pa lang. At pa tayo dyan. Kaya ito actually, hindi to kailangan laliman. The death card ay narito. And this represent your sign. Scorpio. Okay, sige. I feel ito na lang muna. The death card. Hindi kailangan katakutan. Queen of Swords, reverse, and the moon. Reverse. So, may ilang transitions, transformation kayong maaring maramdaman
ngayong linggo na may kaugnayan sa inyong trabaho or mga emosyon pagdating sa relasyon. This time, maiwan ko yung pinakaunang message na ay ito. Kumbaga, pakiramdaman nyo ang inyong nararamdaman. Kung kinakailangan ay pag-aaralan ng sitwasyon, this is the best week para, sabi ko nga, listen to your feelings, guys. Kasi maaring maging malalim yan. While as a Scorpio, naturally, napakalalim nyo mag-isip, makiramdam, magmahal, ayan. Pero, hindi ito yung pagkakataon. Maiwan ko rin kung kayo nakapakinig bilang kapwa kayo water sign and Cancer. Hindi ito yung best week to make major moves or decision. Pero, maaring kusa kasi itong maramdaman or pwedeng iba to sa inyo ng universe this week. Yung ilang changes, transformation. Ulitin ko, maaring ito ay may patungkol sa trabaho or kahit sa inyong sarili-sariling pakiramdam. It's okay to pause, okay? Meditate, contemplate itong pinagdadaanan nyo kung ngayon pa lang ay ramdam nyo na ito na medyo parang nagiging malalim ang ilang koneksyon. Damahin sa kumbaga sa proseso na alam nyo ay kailangan nang hindi kayo napapangunahan ng emosyon lang. Kasi parang, syempre no, lalo pa if this is about your love life. Minsan, puro puso yung napapairal natin. Kasi nga, mahal mo or gusto mo. Pero unahan ko kayo na huwag niyong mamadaliin ito. Napakahalaga, tayo po ay weekly. Kahit ngayong linggo na huwag kayong magpapadalos-dalos sa anumang pwedeng gawin or buuin. Pero, hindi kailangan laliman. I feel dito na merong mga bago kang pwedeng maramdaman. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, maaring, andito talaga yung gusto nyo eh. Sa mas praktikal, ilang bago sa buhay. Kahit sa mga kagamitan or kagustuhan mo ito, meron kang bibiling bago para mapalitan yung luma. You're out with the old and in with the new. So, i-release nyo na yung mga luma na para sa inyo. At magiging handa kayo sa ilang bago sa inyong buhay. It could be guys, physically, mentally, emotionally rin. May ilang changes. You will be ready for something new. Na syempre pa, sa alam yung makakatulong sa inyo, papunta sa inyong mga highest growth pa in life. Changes. At ito ay isang proseso, na pwede nyong pagdaanan unti-unti. At sabay lang din. Yun lang din naman ang ating patuloy na magagawa, ang patuloy na sumabay. Dito, kapag napakiramdaman nyo ng inyong mga pakiramdam, highs or lows ng buhay, it's very important na, ayan, yung ikaw, physically, mentally, self-care, okay, self-love, nang hindi mo nakakalimutan yung ikaw, monitor mo rin yung ikaw, prioritize mo rin yung ikaw. Ngayong linggo para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Sagittarius. This week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Sagittarius. Okay, may bumagsak na dito. The Two of Wands, Reverse, King of Pentacles, the Five of Cups. Kunin natin ito. 5 and 10 of Cups. Okay. So, unahin ko na, bilang kayo yung mga travel sign, parang never talagang nawala itong indication na umaangat sa inyo. Sagittarius, merong travel. Travel opportunity. Or kahit sa simpleng plans pa lang ito, guys, kasi this one is in reverse. Ilang plano kung saan ang next stop nyo, or next station, kung saan kayo pupunta. Ayan. Yung ilang plano. Kita nyo, hawak nyo ang globe dito. Isang indikasyon na yan ay mararating nyo. It's just that right now, maaaring para sa ilan, meron muna kayong kailangan unahin na may patungkol sa buhay, karera, trabaho, negosyo, pera. Ayan. So, ito naman ay pinaplano eh. Diba? Pinaghahandaan, kumbaga. Lalo pa kung right now, tayo po ay weekly.
weekly tarot scope. Kung right now hindi pa ready or meron pang kailangang adjustments, yun muna. Ano pat yan ay mararating sa inyong sarili-sariling diskarte rin. Okay? Meron kayong bubuing desisyon dito. Kung plan A ba or plan B, kung saan yung gusto nyong puntahan. Walang imposible para sa inyo. Best week to plan ahead pagdating sa travel. Anything na pinupursue or gusto nyong marating dyan, walang imposible. Okay. Other messages? Ang ganda pa rin pagdating sa buhay career. Nandito yung blessing of work. So, merong maganda pa rin flow ng money. Siyempre pa, kapag may work, may money. Ito lang, para sa ilan. When it comes to your family sector or relationship-wise, napakalawak po niyan. Pero, dalawa lang kasi ito, guys. Kung meron kayong pinagdadaanan ngayon, unahin ko to ha. First scenario, Sagittarius. Kung meron po kayong pinagdadaanan or pagdadaanan ngayong linggo na may kaugnayan sa trabaho, pera, or your boss, na hindi masyadong okay at dito may pagkalungkot, may pagkalugmok, stress, disappointment, lahat na hindi nyo magawang tumingala. Medyo low, naging low yung energy. Then, maybe isang indication ito when it comes to your family sector to get in touch with your loved ones. Lalo pa sa mga panahon na ito na medyo malungkot kayo or nakakaramdam kayo ng disappointment. Nandyan, meron kang support dito. May pamilya kang pwedeng lapitan. Kahit pa nga sa pakiramdam mo ay wala. Okay? Merong ilang realization sa point na yan. Mula sa ilang pagbabago. Ito yung first scenario, okay? Hindi ka nag-iisa. Merong support. Mura. Ano to? Mula sa ilang malapit sa iyong puso. Pamilya man ito or pagdating sa relasyon. Ito na. Second scenario. Meron kayo ditong kung dito mag-apply yung disappointment, ito naman. Napakalawak po ng maring makapakinig nito. Tayo ay general message. Kung dito kayo ma-disappoint sa ilang connection, relationship, sa family man, okay. May pagka-slow, may pagka-low. Pero maybe isang indikasyon po ito to spend more time kasama ito or harapin itong tension na ito or pagka-miss, kahit sa simpleng pagka-miss, parang magiging yung pakiramdam na homesick. Parang gusto nyo mag-reach out dahil meron kayo ilang pakiramdam na hindi okay. So kung ganyan yung pakiramdam, maybe this is a sign na connect with your loved ones or sa ilang friends, okay? Na alam mo, buo at totoo sa'yo. Kasi, tanungin din ang sarili, kanino ka ba humuhubot ng lakas, okay, ng enerhiya? Lalo pa sa mga nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Bilang may travel sign dito, napakahirap ng nasa long distance relationship or partnership, di ba? Yun lang naman. Recharge your energy rin sa mga panahon na may pagka low-key. Slow down. Take it easy. Okay? Balik tayo sa nakita ko si King of Pentacles. When it comes to money, add ko to. Okay. Why I feel dito na merong someone na pwedeng makapuna sa inyo, sa inyong kagalingan, diskarte, kung paano kayo mag-iwan ng focus, someone na nakatataas, or meron talagang pagtaas, pag-level up sa position, may promotion, may pag-increase ng salary, i-claim na natin yan para sa inyo. Kung dito lang, ay hindi kayo mapanghihinaan ng inyong mga loob dahil kaya nyo, magagawa nyo. Merong opportunity. I-claim na natin yung magagandang posibilidad para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hello! Hi Capricorn, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kulang po tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. Ngayong linggo, Capricorn, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn. Okay, may bumagsak na dito. The Ten of Wands.
King of Cups. Okay. Page of Pentacles, Queen of Pentacles reverse, and the Nine of Swords. Okay. Unahin kayo nakita ko dito when it comes to your relationship, partnership. Kung hindi kayo masyadong magiging okay or nagiging okay lately, tayo po yung weekly, maling maramdaman pa lang ito ngayong linggo. Pagdating sa inyong mga romantic life, may ilang bigat. At dito, maring merong nasosobrahan or nakukulangan, nagiging selosa or seloso in a way, okay? Hindi kayo masyadong mapagtagpo. Okay. Isang indikasyon dito na ito ay isang test na kailangan yung i-express. I mean, communicate. Lagi natin itong nami-mention. Pagdating po sa ilang tensyon, napakahalaga na pinag-uusapan ito. Kung ano yung mga kailangan nyo sa isa't isa or anong nararamdaman nyo, communicate with your partner. Lalo pa sa mga panahon parang ang bigat. Or kung meron talaga kayo halimbawa, trabaho na ilang mabibigat sa bahay man, kasi may mga bahay dito, or sa inyong opisina, sa inyong mga sarili-sariling buhay, karera. At dito, parang meron nakukulangan sa oras or enerhiya ba ito? Pag-usapan. Wala namang tensyon or anumang problema ang hindi nadadaan sa mabuteng usapan. Okay. Minsan kasi parang hindi kayo nabibigyan ng opportunity. Wala talagang opportunity dahil sa realidad ng buhay ay busy kayo. Lalo pa kung kayo yung mga providers, breadwinners, or meron ng ilang responsibility. Umangat din po dito yung anything related sa money. Okay? So, speaking of money, parang sa ilan, meron kayong ilang hinahabol na bayarin. Napaka-normal. Andyan ang highs or lows. Medyo nagiging mapag-alala kayo kung ito ba ay matutugunan or maharap. Okay. Sa true lang, meron ditong ilang suporta tayong nakikita. Meron ilang konsiderasyon din na umaangat. Or meron kailangan kang i-consider, why not, na tulong. Lalo pa sa mga panahon na parang walang opportunity if hindi yun mag-apply para sa ilan, kung paano mo ito mababayaran or matutugunan. Angatin yung pagiging praktikala sa Capricorn. Andito pa rin yung sense of responsibility sa'yo na kailangan meron kang maibigay. Na hindi po yan imposible this week. Matutugunan. Okay? Mahaharap mo yan. Okay? Tiwala lang. Okay. Ano pang ma-add natin dito? If ever meron talagang tension sa trabaho man or relationship area, kung andito yung service, yung act of service, kumbaga, bibigyan na ito ng pag-aksyon. Sabi nga nila, meron at merong paraan dyan. Sasabayan yung ilang ganap na ito nang hindi mo nakakalimutan ibigay yung atensyon na kailangan ng kapareha or kung meron ka ng anak, ayan. May mga pagkakataon talaga hindi kayo magkakasabay. Pero, kung i-allow nyo lang na unawain at paangatin yung opportunity, okay, meron at meron tayong oportunidad na mag-spend ng time kahit sa simpleng enerhiya kung saan ay magkakaroon kayo ng oras sa isa't isa. Walang imposible. Diyan ay meron kayong mabubuong pag-uusap kung saan ay magkakaunawaan naman. Okay? So, meron ditong ilang missions para sa ilan kung magiging practical tayo. May ilang bigat po. May patungkol ito sa pera at trabaho. Especially for some. Okay? Pero okay mag-alala. Kahit pa sa mga panahon na parang imposible na dahil sa ilang bigat na ito, sa dami ng obligasyon mo o ilang bayarin, kahit imposible na, posible pa pala. Claim na natin yan dahil ang buhay umiikot, okay? Malapit na. Meron tayong nakikitang completion, pagkakompleto. Pero ulitin, huwag niyong sukuan lang. Malapit na. Hindi na babalewala yung patuloy mong hirap
Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili na patuloy mo lang din iniiwanan ito ng iyong pagsisikap, yung iyong best, yung sipag at syaga, yan po ay hindi nababaliwala. Merong something positive, possibility, financial opportunity para sa inyo. Ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius, ito na po ang inyong reading weekly kapalaran tarot scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Aquarius. Ngayong linggo, message Aquarius. 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 Ayan, may bumagsak na dito. The Emperor. The Queen of Swords. Okay, dagdag na natin to. In the Tower. Ito na naman si the Tower. Sinafol naman natin mabuti ito, bilang kapwa nyo air signs kanina, kung nakapakinig kayo, sa mga Libra. This week, Aquarius, expect the unexpected. When it comes especially, unang-unang umangat dito sa inyong trabaho, maging ano pa man yan. Pero andito naman yung The Emperor Kumbaga, maaaring kayo to, or someone na nakatataas sa inyong trabaho, isang sitwasyon na maaaring i-let go nyo. Hindi kailangan laliman, tayo po ay general message. I-let go nyo in a way na, kasi wala kayong control. Ayan, isa-surrender nyo na ito sa nakatataas. Sa mas practical, sa inyong mga boss. Kung ano yung gusto niya, susundin, syempre pa. Follow the steps or the rules pagdating sa kumpanya. Yung ganon. Okay? Kasi ang ilan, I will be honest, parang hindi ito masyadong magustuhan. Pero kahit pag ganon, at the end of the day, meron at meron niyang dahilan, Aquarius. Yun lang yung ating palaging iisipin. Kahit pa sa mga panahon na, sandali, parang hindi ito yung sa akin. Or, ayoko nito. Okay? Kasi dito, parang wala na kayong magawa pa. Kasi nga wala na tayong control sa kung ano mang pwedeng iba to sa atin ang buhay. Totoo naman yan. Mensaheng gabay lamang po ang naiiwan ng cards every time. Pero this week, i-claim natin na aangat yung inyong mga intellectual side. The Emperor, the Queen of Swords. Kung paano nyo pinangahawakan ng isang sitwasyon, kahit hindi pa ganun kadali, or taliwas doon sa inyong inaasahan. Kumbaga, mamamanage nyo to, ma-handle nyo ito ng magaan. Dahil na rin, maybe isang message ito na aangat yung inyong mga kagalingan. Okay? At dito, sa totoo lang, kahit pa sa una hindi nyo makita yung magandang oportunidad sa kung ano mang pwede nyo maramdaman, kahit sa simpleng pakiramdam na hindi masyadong expected ngayong linggo, sa huli, ang ganda na nakikita natin dito. Maaring ito pa ngayon makapagdala sa inyo sa magandang naipunla nyo na. Especially, kung alam nyo naman na nag-work lang din kayo sa mas, alam nyo, patungo sa mas resulta na maganda. Then, yung fruition, yung resulta, yung bunga, ay aayon din sa inyo sa huli. Merong opportunity, money opportunity, na pwedeng iba to sa inyo, ang someone nakatataas sa trabaho or sa family. Kung kayo yung mga, diba, wala kayong pinagkakabalahan o pinagkakakitaan ngayon, meron at merong papasok na pera. And it could be unexpected. I-claim na natin yan. Yun lang. Maring sa una, para sa ilan, hindi ito ganon. Kumbaga, hindi nyo makuha agad yung ideya na mas okay pala to. Pero sa huli, doon yung mapagtatanto. Okay, na ito pa rin palay para sa inyo or sa higit nyong ikabubuti. So, this is not the best week para mag-iwan kayo ng major conclusion or judgment sa isang sitwasyon kasi baka meron kayong hindi makita na detalye or meron kayong makalimutan na ilang impormasyon. So, napakahalaga ngayong linggo na ano nyo na lang muna, pag-aralan. Ayan, sumasang-ayon ng ilang pag-aralan or pakiramdaman ng ilang bagay-bagay. Okay? Ano pong ma-add natin dito bilang sumasang-ayon po?
meron ka ditong power. Power na may handle ang iyong sitwasyon. Andito, ang iyong lakas. You just have to take action. Pero nang hindi ka nagmamadali. Okay? At sa bawat pag-action mo na yan, merong reward na naghihintay. Para sa inyo, ngayong linggo, Aquarius. Hello Pisces, weekly Kapalaran Tarot Scope from February 19 to 25, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces. Message. Pisces, this week, ayan. Anong may add natin dito? Weekly Kapalaran sa bagong linggo. Okay. Okay. Oh, okay. So, dito, meron kayong higit na kailangan i-priority. Ito lahat naman tayo, merong prioridad sa buhay. Pag-ibig, lalo na, at pera, trabaho. Ito, work-life balance lang din daw, na hindi madali, dahil hindi naman tayo perfect, Pisces, lalo pa kung minsan ang daming gawain sa trabaho, merong tendency na makalimot tayo or hindi natin mabigyan ng, extra oras ang mahal sa buhay, kapareha. Pero this week, iwas sa pressure. Okay? Sabi nga nilang mga bagay-bagay naman, especially for those who are in a relationship, Pisces, na idadaan ng mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Hindi dahil, ipapaliwanag mo, kumbaga, kung ano yung tinatakbo ng schedule mo sa mas practical, or kung ano yung mga dahilan mo, ipaliwanag. Communicate with your partner. Kumbaga, hindi sa binabaliwala mo siya, or hindi siya prioridad. Pero meron ka lang kang uunahin, na sa palagay mo ay kailangan mo nang unahin, yung ganon. Okay. May panlalaban kasi dito when it comes to your money or work sector, na ito naman yung dahilan mo rin, etong mahal sa buhay, kapareha. Pero kung hindi kasi itong magbabalance, reversal tayo every time, hindi ko ito tatamisaan, maaring merong, napaka-normal, minsan nagkakasamaan ng loob, or hindi niya makuha yung ilang dilemma mo, kasi nga magkakaiba tayo. Pero ulitin ko, ang mga bagay-bagay ay merong dahilan. Okay, para sa mga single, focus na lang muna. Tayo po ay weekly horoscope, tarot scope. Sa ngayon, kung alam mong hindi ka pa handa, gaano man maging ready na yung pakiramdam mo, take it easy. Hindi ito yung best week, maiiwan ko, okay? Kasi maganda yung, or talagang may pagka-busy and productive ang buhay karera ngayong linggo. So, this is not the perfect time na, pagsabayin pa itong paghahanap mo kay the one. Hindi sa babaliwalain mo yun, okay? Pero meron kasi tayong pagkaano lang ngayon, at ease or at peace na pakiramdam. The Four of Swords ay narito. So, syempre pa, kung medyo stress ka na sa work, or may ilang gawain na, hindi ka na makapagsuklay. Hindi na makapagsuklay. Nakita ko kasi medyo kulot-kulot siya dito. Char. Hindi. Kumbaga, syempre pa, hindi ka, maalwan. Hindi ka komportable. Hindi maganda yung aura. Hindi sa hindi ka maganda. Take it easy. Okay? I-focus mo na lang muna yung sa palagay mo ngayon ay kailangang unahin. At yun yung ilang gawain. Or ilang responsibility. Or, other messages dito, guys. Regardless na, kung kayo in a relationship, or married, attached, sa true lang, dahil nga ang busy ng linggong ito, umaangat yung productivity, at yung ilang para bang you will be needed this week sa ilang tao, sa iyong paligid, trabaho man, relasyon, napakalawak ng relationship sector, parang ikaw yung, pangalan mo yung bibig kasi ng ilang tao sa iyong paligid. So dito, hinay lang, okay? Napakahalaga to pause, treat yourself, okay? Magpaspa, magpaganda. Ayan. At alalahanin mo rin yung space na kailangan mo at deserve mo. At yun yung pahinga. Okay? It's okay to pause, recharge your energy, para rin lalo mo pang magampanan yung alam mong kailangan mong tugunan sa yung trabaho at
mahal sa buhay. Para sa inyo, ngayong linggo, Pisces.